Thank you po, Pastor. Salamat sa pagkakataon na tayo po ay muling makapaglingkod sa ating mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, 2 or 3 are gathered in His name, ay siya ay kasama natin. Ilan tayo? 2, 4, 6, 7. Lampas naman tayo sa tatlo. Kaya kasama natin ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo namang problema kung dalawa man yan, kung tatlo, kung 1,000 man yung ating kausap. Ang importante, yung Panginoon ay nagsabi na 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of us. And therefore, kasama natin ang Panginoon. Huwag tayong malungkot kung wala pang nakaupo dyan sa mga upuan yan, sapagkat ang Diyos man ang nag-uutos sa atin. Baka yung mensahe na gusto niyang ipahatid ngayon ay yung mensaheng angkop sa pangangailangan ninyo or natin. Amen. Kasi kung yung mensahe na ipapahatid ng Panginoon ngayon ay pangangailangan din ng mga iba, baka nandito sila. Kasi yung nandirito, yun ang makikinabang ng ihahain ng Panginoon sa ngayon. Amen. Hallelujah. Manalangin muna tayo. Panginoon Diyos, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat, Panginoon, sa muling aming pagsasama-sama bilang iyong mga anak. Panginoon, salamat dahil hindi mo hinahayaan, Panginoon, ng aming pong mga sinisimulan mo, Diyos, ay mapuputol dahil sa mga sirkumstansya, dakilang Diyos. Kundi, Panginoon, ito po ay hinahayaan mong magpatuloy at maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga plano sa bawat sitwasyon, sa bawat mga pangyayari na aming pinagdadaanan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, ikaw po ang makusap. Tulungan mo ako bilang iyong tagapagsalita na maihatid, Panginoon, ang buong linaw ang ninanais mo para sa iyong mga anak. Pagpalain mo dakilang Diyos sa bawat isa, kami din hinihiling dakilang Diyos na makasama namin ang ibang mga kapatid pa namin, kung ano man ang mga sagabal o mga hadlang, ito po ay alisin at ito'y, Panginoon, ay hindi maging istorbo sa pagnanais ng aming mga kapatid na makasama sa pag-aaral namin tuwing linggo, Panginoon. Palain mo dakilang Diyos ang iyong mga salita. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Mayat na temprano, hindi ka rin galing, makonsyanda, panarin ka pa ko, no? Makuna ko, at ang ginawa mag-tawin mong sa ang tayo mong kalusugan, makuna. Hallelujah. O biglang dumami, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pwede mo mag-chismis man din ko, no? Pwede man yan, di ba? Matagal man ako nawala. Pwede mo mag-chismis muna, kunti lang. O, kasi nga, gusto kong palita. Oo. Doon sa Taytay po kasi, bilang kami ay isang simbahan nila, Pastor, ang Life Church dati ay masasabi kong parang may sariling organisasyon, may sariling programa, may sariling mundo. Hindi nakikiisa sa mga ministeryo doon sa tinatawag na ministerial. Pero inabot ako ng 2 ministerial, 2 pasinggatan sa Taytay. At yung pagdating ko doon nung una, sabi ko nga, nagulat man ako na hindi nga ako nakasuot ng pangkasalan. Ordinaryo, kasi pre-audience lang man. Pero yung sabi ng Panginoon, maging bahagi ka. Sa isip ko, Panginoon, wala na akong suot. Nakasapatos man din, naka-t-shirt. Pero lahat ng tatayo doon sa entablado ay puro mga nakaparong. Siyempre, pastor yan eh. Ministerial fellowship yan eh. Activities yan ng munisipyo eh. So, hindi naman po pwedeng naka-t-shirt lang ako kasi siyempre mga pastor nga yan. Sabi ko, hindi pwede, hindi ako dyan magagyan, kaya pa. Sukat pa naman yung isang pastor na Ilonggo, sila niya, puntayan kita kung mag-pray nga Tagalog. Kasi pwedeng ikaw lang. Kaya akong payo, oh. Binigyan ako ng barong. Ano pang gagawin ko? Matagi pa ako. Baka makalbo ako siya sabihin ng Panginoon. Itapong dito sa dagat. Nagsuot na rin ako ng nakaparong formal, video. Parang pasturan din. Yung ano kasi doon, siyempre may mga pillars of our society na kailangan ipag-pray. Siyempre yung kultura ng WIN, si Pastor Ratating naman ang nag-organize at nag-coordinate, si Pastor Perch ang presidente. So lahat ng mga gano'n ay pinag-uugnay-ugnay. Kaya sabi ko, purihin ng Diyos, hindi ko mag-ginusto, pero plano ng Diyos na ako'y mapunta dito sa ganitong gawain at nakabahagi tayo. So, praise God. Itong pangalawa, ito bago kami bumaba, gano'n na naman.
Hindi naman ako nag-participate, pero pumunta ako para maging audience. Sukat pa naman na doon ay matatagpuan ko si Pastor Bubot Halmasco. Yan ay kinukwento ko si Pastor na meron palang prayer congress diyan sa NCC nitong nakaraan, Merkulis Bibes. Ay nakausap ko naman at sinabi sa akin na kailangan kita sumama ka sa buntong kasi nga magkakaroon tayo ng prayer congress lahat yan, North and South. Ang daming mga pastor yan. Actually, 165 na pastors yung dumating. Kasi kanya-kanyang gastos. Kasi sinabi ko lang naman sa kanya, Pastor, gustong-gusto mo kung sa akin. Kaya lang yung, alam mo na yung sitwasyon pinansyal. Magpo-provide ang Diyos. Sabi man niya. Sabi ko, sige, pag nag-provide ng Diyos, masama man ako. Kinabukasan, nag-chat si Bardet, pa, magpapirto daw kayo mama. Ito, magpadala ko ng pampamasahe ninyo at saka kunting allowance din. Kita mo naman yan talaga si Lord. Pag nagsalita. So nakarating ako sa prayer congress at yun ay pag-uusapan yung mga bagay-bagay patungkol sa ating sitwasyon sa Pilipinas. Yung visitation ng Panginoon na dapat nating paghandaan. Good morning, kapatid. At aking pong narinig sa mga pahayag ng mga pastor doon na ang Panginoon ay maaaring dumating ayon sa kanyang itinagdang kalendaryo, pero kailangan may partisipasyon tayo. Natuwa ako kahapon sapagkat hindi ko man sinasadya, pero sabi ng Panginoon, tumayo ka yan sa duyan, pumunta ka sa simbahan. Hindi ko man alam na mayroon prayer and fasting sila Pastor John. Dinahatin ko pa rin yung break. Nakakaituloy ako ng nutritious food ni Pastora. Physical. Kasi, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa simbahan. Sabi ko, mamaya pa manala siya siguro yung prayer meeting. Ang alam ko, pag Sabado, alas 7 man yan simula ng prayer meeting. Ay, prayer and fasting pala kahapon. Kaya, nahakin ko pa yung break. At yun yung hinihingi sa atin bilang mga Kristiyano, na kailangan natin ng intense prayer and fasting sapagkat ang Panginoon ay nalalapit ng magbisita o dumating. Ayon sa kalendaryo na tinitingnan ng mga spiritual leaders sa buong mundo. Kaya nga yung sinasabi ko kahapon, ikinukwento ko, kung ang UN or United Nations ay nagtakda ng by 2030 ay i-implement na yung one world government, one world religion, it will be implemented by 2030. Ang sabi ng mga propeta at mga pastor, dapat magkaroon muna ng rapture. Kasi kung hindi magkakaroon ng rapture, magsasuffer ang mga Kristiyano ng napakatinding persecution. Alam natin yan. Kung wala kang tatak ng 666, hindi ka magkakaroon ng mga pagbibinta o makabili ng serbisyo ng gobyerno. Kasi isang gobyerno na lang sa buong mundo. So, paano ang kalagayan ng mga Kristiyano? Paano tayo? Maninirahan tayo sa kuweba? Kaya ang sabi ng mga nagsasalta tungkol sa spiritual revival in preparation for the second coming, kailangan na natin ang magkaroon ng matinding pananalangin, iiyak natin sa Panginoon, mag-ayuno tayo para sa gayon yung pagdating ng Panginoon ay handa yung iglesia. Kasi tayo yung babalikan ng Panginoon eh. Irarapture muna tayo para maalis tayo doon sa nakatakdang panggigipit ng mga kampo ng dyablo. Remember na ang UN, ang pinakamakapangyarihan na kung anong sinabi ng UN, yun ang ginagawa ng buong mundo. Yung prelude nito ay yung nangyaring pandemic na pagka sinabi ng WHO under ng UN, wala kang magagawa kundi sumunod. Kailangan kayong mag-quarantine, kailangan kayong mag-ganito, lahat gagawin ninyo according sa utos ng UN. And that will be the situation in the near future. At kung hindi tayo nakabantay bilang mga Kristiyano, ano ang magiging sitwasyon natin? Kaya nga sa buong mundo, ang inoobserbahan ay yung kalagayan ng Israel. Dahil sa lahat ng plano ng Diyos, ang Israel ang bantayan natin. Ibig sabihin kung anong nagaganap sa Israel, simula pa noong unang panahon, yun yung sinusundan nating magiging sitwasyon ng kabuuan. Sapagkat ang Diyos ay nagkikipag-usap sa kanyang bayan sa Israel. Dagan nga lamang,
ang maraming Kristiyano ay naging abala sa pagpapalaki ng simbahan, pagpapalaki ng organisasyon, pagpapayaman, pagiging sikat, magkaroon ng estado sa lipunan. Nakalimutan na dapat pala yung ating binabantayan, yung pagbabalik ng Panginoon batay sa nangyayari sa Israel. Amen. So kailangan iyan na natin yung ating kaisipan. Tawag nito yung i-redirect natin na kung anong nangyayari ngayon sa Israel, yan yung bantayan natin. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, kapag nakita ninyo na ang ikos ay namumunga na or malago na ang kanyang mga dahon at nagkakaroon na ng mamumulaklak, magbantay kayo at malapit na akong bumalik. Malapit na ang summer. Malapit na ang judgment. Kung maalala natin ang Israel, talagang totally na nawala. As in, wala. Walang bansa, walang pangalan, walang bandila. Kailan lang na-establish ang Israel? 1947. Ang 1947, na-establish ang bansang Israel, doon lamang siya nagkaroon ng bandila ng watawat as a nation sa tulong pa rin ng Pilipino. Nang bumuto ang isang Carlos Piromulo na ang estado ng Israel ay kailangan kilalanin ng UN. So ang UN ang nagdidikta. Kung si Israel ay pwedeng maging state o isang bansa, isang puto lang ang kailangan. At si Pilipino ang bumuto para maging state ang Israel. Amen. So palampakan natin ang Pilipino. Sapagkat ang sabi ng Panginoon kay Abraham, those who will bless you will be blessed. Genesis 12. At kung ang bansang Pilipinas ay naging pagpapala sa Israel, bantayan natin ang ganti ng Diyos sa Pilipino. Kaya kung may mga naririnig tayo, mga plano ng mga kung ano-anong association, yung mga sinasabing implementation ng goal ni Marcos, yung mga tribal or whatever, yung mga naririnig natin mga ganyan, na sabing magpapayaman sa bansang Pilipinas at sa buong mundo ang Pilipinas ang second to Israel. Huwag tayong magreklamo o mag-komentaryo ng negatibo. Kasi ang Diyos ay nangako. Kung hindi pa natin nararanasan yung mga pangako ng Diyos na yan, mayroon pong rason. Nililiglig, nililinis, binibistay ang Pilipinas. Kung sino yung mga karapat-dapat na makinabang dito, kailangan ma-expose muna kung sino yung mga worthy sa blessing ng Panginoon. Ayon sa pangako niya, sa mga taong magpapala kay Abraham, ay napagpala ng Pilipinas ang mga Israelita sa pamagitan ng pagkukup doon sa almost 12,000 na mga Hebrew dito sa Pilipinas noong Holocaust. At yung Holocaust din ay bahagi pa rin ng programa ng Diyos sa purification ng Israel. And after the Holocaust, nagkaroon ng spread ng lahat ng Hudyo sa buong mundo ulit. Pinangalan ulit sila. Pinangalan sila ng panahon ng Babylonia, pinangalan sila ng panahon ng Persia at panahon ng Grace Empire, pinangalan sila ng panahon ng Roma at hanggang sa panahon ni Hitler, yung Holocaust. Yun yung last purification. Bago nagkaroon ng recognition ang United Nations sa Israel. And after that recognition, ang Israel ay natatag. Ito na yung sinasabi ng mga leaders spiritual na bantayan ninyo ang paglago ng Israel na ito, ekonomiya, military, lahat ng aspeto. Israel ay pinakamatindi sa lahat ng aspeto. It is because of the promise of God. Now, kung yung mga pangako ng Diyos sa Israel ay nakikita na natin unti-unti, sabi ko nga, magbantay tayo. Dahil babalik na ang Panginoon sa Israel dahil hindi siya piling bumalik nang walang matatag na kanyang bayan. Yung Israel ngayon ay sinasabing magiging ready na yung sacrificial ng 3 baka sa bagong templo, sa third temple. Medyo controversial yung issue na yan, pero gusto ko lang banggitin para magkaroon tayo ng kunting kaisipan sa nangyayari sa bansang Israel. Dahil may kaugnayan ito sa kanyang second coming. At kapag hindi natin ito nabantayan mga kapatid, baka mahuli tayo. Sabi nga yung 10 birhen yung sa 5 matino,
nag-isip ng magbago ng langis. Samantalang yung iba, okay na itong nasa ilawan ko, okay na ito. Ay nadili ng konti, di ba? Ang sabi sa kwento sigaw sila ng sigaw sa labas, papasukin niyo kami. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. So yun ang warning sa atin, mga kapatid, na sa ating pagiging Kristiyano, maging mapagbantay tayo. Tingnan natin kung anong nangyayari sa mundo, tingnan natin kung anong nangyayari sa Israel, dahil tayo yung mga Israelite in spirit. And therefore, yung ating connection sa literal na Israel ay pareho na. Hindi na tayo alien sa Israel. We have now the same status sa harapan ng Diyos. And therefore, tayo mga kapatid, ay inuutusan ng Panginoon na magbantay. At sa ating pagbabantay, hindi natin ililihim, hindi natin isisikreto. Sabihin natin sa iba. Kaya hindi ko po pwedeng hindi ikwento, yung kinukwento din naman ng mga nandoon sa mas malawak yung kanilang scope ng pag-aaral at pag-uobserba. So kung ano man yung napulot ko doon, ikukwento ko rin naman sa inyo. Kahit pa paano, may mapulot din kayo para magbantay din kayo. At sama-sama tayo magbabantay at magsishare sa iba na ang Panginoon ay malapit nang bumalik base sa mga ipinakikita sa literal na Israel. At kapag tayo ay naging mapagbantay at naiintindihan natin itong nangyayari sa Israel, mga kapatid, hindi tayo maiiwanan. Magkakaroon tayo ng tinatawag na readiness doon sa plano at programa ng Diyos. Amen? Ilang oras pa ako at Pastor Rata? Pagtitingnan ko daw kasi kung ano, mahinto na ako. Ang dami ko sana ikukwento. Kaya lang, sayang naman kung hindi ko ikwento yung iba. Ngayon, ito ang gusto kong dalhin talaga na encouragement sa atin bilang mga pinili. Sino po dito yung born again? Pakitaas yung kamay. Si Kanok lang ang hindi nagdasat siya kasi kasi hindi man yun. Now, ito ang puntos, mga kapatid. Tayo mga pinili, we will sit aside for the purpose of God. Yung tawag sa mga pinili ng Diyos ay mga Nazirite. Sino yung mga Nazirite na alam ninyo sa Biblia? Solomon. Samson, hindi si Solomon. Pero meron din siyang pagiging Nazirite si Solomon. Pero si Samson, inihiwalay siya ng Diyos sa specific purpose. Si Samuel, si Nazirite, hiniwalay siya for a specific purpose. Si Moises, Nazirite, hiniwalay siya sa specific purpose. Si Elijah, sinipa rin siya ng Diyos sa karamihan for a specific purpose. Ano ang kanilang mga purpose kung nabasa niyo sa Biblia? Malinaw yung kanilang ginampanan sa plano ng Diyos. At dahil sa mga ganong sitwasyon, ang Diyos ay tumatawag ng mga tao sa present situation for a specific purpose and preparation for His second coming. Now, kung ikaw kapatid nakakaranas o nakararamdam sa kabila ng iyong pagiging born again, parang na-isolate ka, huwag kang magtaka. Nazirite tayo, chosen tayo. Tayo ay pinili ng Diyos sa karamihan ng tao sa Puerto Princesa o sa Palawan sapagkat mayroon kang gagampan ng papel sa paghahanda, sa pagbabalik ng Panginoon. Huwag tayong magkakaroon ng attitude ng pagtatampo sapagkat tayo ay parang bakit hindi man ako pinapansin, parang isolated naman ako. Kapatid, hindi yan ginagawa ng Diyos para ikaw ay magiging malam niya. Ginagawa ng Diyos na i-isolate ka para pagtibayin, palakasin ka dahil sa iyong purpose na gagampanan sa plano ng Diyos. Si Noe ba ay naging masaya habang ginagawa niya yung barko? Isolated naman siya sa buong mundo Pinagtatawanan nga siya iniinsulto nga siya Pero yung kanyang ginagampanan ng specific purpose ay gumawa ng barko para yung pinili ng Diyos na magpapatuloy ng kanyang plano ay hindi mahadlangan, hindi maputol. Kaya si Noe, in-isolate. Kung matatandaan niya at kung mababasa niyo yung kanyang kwento, ay talaga namang
sabi nga natin sa ating mga kaisipan, parang andong tanga, magawa din ang barko sa itaas ng bundok. Paano man yun? Palaki-laki na yan. Di ba? Ganon ang sitwasyon ng mga chosen. Ganon ang sitwasyon ng mga pinilit ng Diyos. Kung si Moises ay hindi pinilit ng Diyos, unknowingly, pinatay niya yung isang Ehipsyo na nananakit sa isang Hebreo. Yun ang naging dahilan para siya tumakas, i-isolate ang kanyang sarili. Kaya natagpuan niya yung puno na nagliliyab. At dahil sa kanyang isolation, nagawa niyang tumibay, nalaman niya yung dahil papunta sa Sinai, si Nasa Desierto, inaral niya. In preparation for the purpose of God kay Moses sa pagpapalaya sa mga Israelita mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Amen po ba? Nasusundan niyo po ba ako? Amen. And therefore, yung kanyang pagkaka-isolate, ginusto niya man o hindi, plano ng Diyos na siya ay alisin doon sa kultura ng Ehipsyo para siya ay gamitin ng Diyos sa specific purpose, pagpapalaya sa mga Israelita. Kaya kung ikaw kapatid ay nakararanas na parang, ano ba naman ang buhay na ito? Lagi na lang kahirapan, puro na lang ganito ang aking nararanasan, karamdaman, sakit. Ina-isolate tayo ng Panginoon para makita natin yung plano ng Diyos. Sasabihin ni Sir Jojo, Panginoon, naglilingkod naman sila mama, sila papa, ako at ang aking buong pamilya naglilingkod naman sa Diyos. Bakit naman nangyayari sa akin ito? Kapatid, huwag kang magtampo sa Diyos. Huwag kang magreklamo sa Diyos sapagkat may ginagawa ang Panginoon para sa specific purpose sa buhay mo. Kilala niyo yun si Mar Fajardo, yung taga-Taytay? Isang butiki na lang ang pipirma doon, patay na yun eh. Pero sabi ng Panginoon, to, yung anay pinig lang anay kaya gamitin dapat sa mga utod, di mo to sa bikon. Amen Lord, hallelujah, buhay pa ako. Kasi kung pinirma na rin yung aking kontrata dito sa mundong ito, wala na ako dito. Pero ang sabi ng Panginoon sa akin, balikan mo muna ang iyong mga kapatid sa iyong Jerusalem, puntahan mo rin ang iyong Judea, at puntahan mo rin ang Samaria, at ang buong dulo ng mundo. Ibig sabihin may specific purpose pa ang Panginoon sa akin, kaya niya ako iniwalay ng almost 10 months or 10 days sa ospital para mapagmuni-muni ko, ano ba Panginoon ang plano mo sa akin? Parang gusto ko nang umuwi kasi hirap naman yun na di ko man siguro ikahihiya. Magsuka ka ng almost 1.5 liter na buhay na dugo. The whole month or almost 1 year. Ganun ang aking pinagdadaanan mga kapatid. Nakikita niyo yung aking sitwasyon para na akong bulating mapudla na yung asnan. Pero di ba payat ako ngayon, at least astig. Kaya ko makipaghabulan kiparandar dito, basta siya lang. Pero sa tuwa. Kasi malakas yung mga iba. Yung siya medyo mahina na siya, pero lang kami tabla. Hindi maghamon ako ng mas malakas sa akin. Mapapaya ako. Pinakahamon ko yung medyo kapanday ko para kung manalo man ako at least tabla. So ganun po ang sitwasyon mga kapatid. Kapag nakararanas ka ng matinding pagsubok, ang tawag natin dyan ay pagsubok, minsan hindi natin naiintindihan na meron palang plano ang Diyos sa nangyayari ito sa buhay natin. Sana po 30 minutes. Nalit kasi tayo ng konti pero gusto kong ihapyaw lang. Nabanggit ko na rin lang naman yung kalagayan ko. Kung walang plano ang Diyos sa aking buhay, simula nung ako'y maliit, ako na yung maituturing na pinaka-minus sa mga kapatid. Maliliit ang braso, malaki ang maliliit ang tuhod, malaki ang tiyan, budlat yung mata ko. Yan yung aking pagkatao. Parang ikahihiya ka, kung halimbawa magkakapatid kayo, 10 kami, tapos ikaw yung hawak-hawak sa kamay ng nanay mo, pag tinignan ka ng nanay mo, makikita ng mga kumare, yung malburos yung anak ni kumare, parang ikahihiya pa ako. Ibig sabihin, ang mga
nangyari sa buhay ko, noon ay hindi ko po pwedeng sabihin na parang tao ba ako? I-despise kayo, parang ikahihiya ka talaga. Maraming pagkakataon na ako'y gustong patayin. Malunod sa dagat, maalog ng baha, maligaw sa kabundukan, matumba sa masinsin na bakal na 40 cm ang spacing, matumba ka dyan, tapos yan ay mga tag 21 yung laki ng bakal, yung sa mga poste ng building dyan sa Ayala. Kasi sinikwat ko yung truss assembly. Sa sobrang bigat no, hindi ko kinayana. Umampas ako doon sa 3 by 6 meters na laki ng poste. Kasi yung mga poste doon sa mga building. 40 cm lang spacing. Pero hindi ako parang tumama sa bakal na gano'n. Sigaw yung kuya ko. Sabi ko, sabi ng kuya ko, patay si Junior. Sino ba naman ang makakaligtas sa gano'n? Kasi sinabakal na malalaki. Pero hindi pa man ako namatay. Nalaglag ako sa, hindi sa pulong, sa lupa ako naglaglag. Galis taas. Siyempre nalaglag ako sa lupa. Siguro ang mga taas ay mga 6 na metro. Buhay pa si Tutong Mar. Nakuryente ako sa poste ng pisil ko sa amin eh. Nakuryente ako. Tumutunog yung kuryente sa katawan ko. Pag binitawan ko yung wire na kinakapitan ko, yung plies pala, may butas yung insulation niya doon sa ulo. Nakadikit sa kamay ko. Ay di yung dinig na dinig nung naghawak ng hagdan doon sa ibaba. Yung tunog ng kuryente sa katawan ko. Hindi ako bumitaw. Hinayaan kong dahan-dahan matanggal yung aking nakadikit doon sa plies hanggang sa tumigil yung kuryente. Pagbaba ko, putlat talaga ako eh. Ilang metro ba yung poste na yan? Almost 15 meters yan. Buhay ko man si Tutong Mar. Nag-crash yung aming sasakyan nung namumuliti ka kami. Pasag doon sa porsyon ng aking kinalalagyan. Buhay pa man ako. At itong huli nga, yung nakita ko kung paano ako kinausap ng Diyos nung ako'y na-hospital, sabi ko talagang, thank you Lord, makakauwi ako. Sabi ni Paul, to live is for Christ and to die is gain. Ito na yun, thank you Lord, makakauwi ako. Salamat! Makakalayan ako sa mga pinagkautangan ko. Hallelujah. Hindi pa man ako kinuha ni Lord. Buhay pa man ako. Nakarating ko man, nakagawa ko man ako ng building doon sa hospital sa Taytay. Ngayon na turnover na. Gwapo yung pagkakagawa ng building, yung gumawa lang ang mas gwapo, siyempre ko yun. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag nakararanas tayo ng mga bagay na sa tingin natin ay napakasama, napakapangit, at parang ayaw mo nang mabuhay, huwag kang magtampo kung ikaw ay born again o kahit hindi ka pa born again, sapagkat may plano ang Diyos sa iyo at pinatatatag ka ng Diyos dahil nung ipapagawa ng Diyos sa iyo, hindi madali. Digmaan po yung pinasok natin. Hindi po piyesta. Pag tinawag ka na maging born again, tandaan natin mga kapatid, digmaan ang pinasok natin. Hindi tayo mapunta sa party. Hindi tayo mamimiesta. Makikipagdigma tayo. Yung ginawa nila Joshua, nila Caleb, pagpasok sa Jericho, yun yung trabaho natin. May pakanta-kanta, may pasayaw-sayaw, may paikot-ikot, tapos bandang muli sasabihin ng Panginoon, sumigaw kayo, higipain natin yung Jericho wall. Yun ang ating purpose. Tapos papatayin yung lahat ng nandoon sa loob. Maliban doon sa mga pinili ng Diyos. Dahil yun ang purpose nila. Nilakanin pag nila Joshua. At ganoon din tayo. Tinawag tayo para mag-born again, hindi para mag-upo-upo lang dito at magkinig-kinig lang ni pastor. At kung may pagkain sa pastor ang niluto, magkain tayo. Hindi yun ang purpose natin. Tayo ay tinawag ng Diyos, ihanda ang ating mga sarili para pagdating doon sa takdang plano ng Diyos na para sa iyo at sa akin ay magagawa natin na hindi tayo mahina. Na hindi tayo bayot, hindi tayo lalami-alamya, kundi tayo ay gagawa ng may matibay na loob. Katulad ni Paul, katulad ni Joshua, katulad ni Caleb, ni Moses, ni Elijah, ni Noe, at lahat ng mga lingkod ng Diyos na ginamit niya sa kanilang specific purpose, mga kapatid. Huwag tayong magtampo. Huwag tayong magkaroon ng ikakay self-pity. Maawa tayo sa ating sarili, or payak-iyak tayo, bakit lang, kailangan ng ganito Panginoon.
Hindi ganoon ang plano ng Diyos sa atin. Pinatatatag tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay sapagkat ang mga atleta ay hindi po pwedeng mag-champion kung natulog ka ngayon, duyan-duyan ka, kinabukasan, lalaban ka, hindi ka mananalo. Tandaan ko yan, ako, atleta ako. Ang instruction sa amin, mag-jogging kayo ng 10 round sa oval. Kaya matikas ang ulo ko, ginagawa kong 20 yung akin. Eh, nung maglaban-laban kami, nilamang ako ng 1 round sa kanila. Ganun po sa spiritual. Hindi tayo pinaparusahan o hindi tayo tinawag ng Diyos para parusahan, kundi tinawag tayo ng Diyos para ihanda sa Kanyang napakalaking plano para sa Kanyang pagliligtas sa mundo. Wala na akong oras. Matigil ako. Saka na lang ako magkwento otro kung tawagin pa ako ng Panginoon at nabubuhay pa ako. Ang importante mga kapatid, ang encouragement natin dito ay hindi po tayo magkaroon ng pagtatampo sa Panginoon kung nakararanas tayo ng isolation, kung nakararanas tayo ng pagdidisiplina, kung nakararanas tayo ng pagpaparusa. Hindi yan pang-aapit ng Diyos sa iyo. Yan ay preparasyon sa iyo at sa akin upang pagka nandun na tayo sa specific purpose na ating dapat gampanan sa plano ng Diyos ay hindi tayo mahina. Hindi tayo lalangya-langya. Si Pastor Dion, hindi naman yan magpapastor kung hindi yan hinanda ng Panginoon sa may bulok. Nagkanda, gas yung mga tuhod nila at kamay sa akyat-akyat sa kalsadang hirap na hirap. Pero ngayon, Pastor, sarap motor doon eh. Pagpunta namin ni Christy sa Pantalan, nagpa-picture-picture kami doon. Kasi yun yung mga binabanggit natin noon. Darating ang araw na ang kalsadang ito ay magiging maayos, aasinso ang lugar na ito at nangyayari na ngayon. Pero nagdanas tayo ng hirap. At bago ka natin ng Panginoon dito, inihanda ka ng Panginoon sa mga sitwasyon sa taytay at pagdating mo dito, ready ka na. At saka si Pastora. Hindi na kayo pupiling sabihin na, wala man yan, may kukwento, wala man yan testimony. Marami tayong may kukwento na. Dahil inihanda na tayo ng Panginoon bago tayo gamitin sa kanyang specific purpose. Amen po ba? Amen. Kaya kapag naranasan na natin yung mga tinatawag na isolation na parang pang-aapi, tinatawag natin pagsubok, makialaga kapatid sapagkat susinuhan ka at dahil ikaw ay pinili, mayroon kang malaking gagampanan sa plano ng Diyos at pag naganap mo na yung pwede na tayo mamulig sa Panginoon. Sabi ko nga, si Tutog, napin na tumapatay pero wala pang napatay. At may purpose pa siguro sa akin na eh. At kung ako ay nagamit na ng Panginoon sa kanyang pagkakatawag sa akin, Lord, uuwi na ako. Wala na akong regret. Okay na yung mga anak ko, okay na mga asawa ko, gwapa pa man sa suko. Di pwede lang tayo magpuli, malalas ko pala ha. Mabuo naging man sila yan. Basta, huwag tayong bibitaw sa ating pagkakatawag. Pag born again ka na, panindigan mo na yan sapagkat yan talaga ang calling mo. Dahil ang pinakang purpose ng Diyos sa buhay natin ay makasama talaga tayo sa kanyang kingdom. Pero hindi po pwedeng tayo lang. Paano yung mga mahal mo sa buhay? Paano yung mga kapitbahay mo? Paano yung mga kamag-anak mo at yung lahat ng mga nasa dulo ng mundo? Go ye therefore into your Jerusalem, into Samaria, into the Judea, into the whole world. Ipangaral mo ang mabuting magbalita ng kaligtasan. Kung alam niya tayo, ano gagawin mo? Aroy. Di ba? Lagi ka nang magreklamo, palagi ka nang maawa sa sarili mo. That's why yung blessing ng isolation, yung blessing ng mga testing ay hindi natin dapat malitin. Pasalamatan natin na pinararanas ng Diyos sa atin yan dahil sa kanyang napakagandang plano, hindi lamang sa iyo at sa pamilya mo. Sapagkat sabi ng Panginoon, Acts 16:31, ang sabi niya, you who in your household will be saved. Believe in the Lord. Ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. So hindi lang tayo dapat mag-enjoy ng blessing ng kaligtasan, kundi yung ating mga mahal sa buhay. Kaya huwag tayong lalangyan-langyan. Tayuan nyo ang pagiging born again ninyo at hindi dapat ikahihiya ang pagiging chosen one. Amen? Dakilang Diyos, kayo po ay nagpapasalamat sa bahagi ito ng aming pong pag-aaral. Nawa ito'y makatulong sa amin upang kami maging malakas at matatag sa aming pagiging anak mo, Panginoon. Huwag mong hayaan dakilang Diyos ng mga bagay na maaaring magdulot ng panghihina. Sa halip po Diyos, ito'y magdulot ng kalakasan sa bawat isa. Pagpalain mo dakilang Diyos ang gawain ito at aming po pinasasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.